Hi, Miss Fujiko. Magandang araw sa'yo, pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong channel. Ako po si Russell, taga rito na ngayon sa probinsya ng Zambales. Isa rin ako sa inyong masugid na tagapakinig. Nais ko rin po sanang magbahagi ng isang magandang kwento na puno ng aksyon. Tungkol ito sa ate ko na naglayas dahil gusto siyang ipaasawa ng mga magulang namin sa lalaking hindi niya gusto at sa naging panandaliang ugnayan namin ng amo ni mama ko na laking Amerika na umuwi ng Pilipinas para dito na manirahan. Para maintindihan nyo ang buong kaganapan, ay sisimulan ko sa simula. Ipinanganak at lumaki kaming pareho ni Ate Aika sa probinsya ng Camarines. Mahirap lang ang pamumuhay namin. Ang aming ama ay isang truck driver. Madalas, lingguhan ang kanyang uwi. Pero kung malapitan lang naman ang biyahe, ay nakakauwi siya every other day. Si mama naman namin ay nagtatrabaho sa isang mayamang pamilya bilang tagalinis at caretaker na rin ng kanilang mansyon. Noong panahong ito ay 19 years old na si Ate Aika. Ako naman ay 17 years old. Dahil sa parehong abala sa pagtatrabaho ang aming mga magulang, kaya naman kaming dalawa lang ang naiiwan palagi sa bahay. Hindi maiiwasan sa magkapatid na madalas magtalo, mag-away, at maggulangan sa trabahong bahay. Ganon din kami ni ate dati. Pero noong tumuntong ako sa edad na 15 years old, ay nagbago na ang lahat. Hindi ko alam kung paano yun nangyari. Basta, bigla ko na lang na-appreciate kung gaano kaganda si Ate Aika. Kaya pala napakaraming lalaki ang naguutos sa akin na mag-abot ng sulat nila para kay ate. Minsan naman ay regalong pagkain o prutas. Pero hindi yun binabasa ni ate. Diretso sa siga. Kapag mga pagkain naman ay pinapakain sa aso namin. Pero kapag prutas gaya ng mangga o saging, hindi ko na ibinibigay sa kanya. Diretso ko nang kinakain. Dahil alam kong ipapakain niya lang sa mga aso namin. Hanggang sa sabihin niya sa akin ng dahilan. Ang sabi niya, wag raw kaming kakain ng mga bigay, lalo kung galing sa mga manliligaw, dahil uso ang tinatawag na gayuma. Kapag siya ang nakakain noon, ay magkakagusto siya sa mga lalaking nagbigay noon, kahit ayaw niya o hindi niya talaga kilala ang taong yon. At kung ako naman ang makakakain ay mababaliw ako dahil para yon sa isang babae ang gayuma. Tapos ako ang nakakain kaya ikakabaliw ko raw yun. Magmula noong malaman ko ang tungkol roon ay itinigil ko na ang pagkain sa mga bigay na mga manliligaw niya. Masungit rin si ate at hindi tumatanggap ng manliligaw. Mula noon, habang dalawa lang kaming kumakain, ay napansin kong nakatulala si ate na nakaharap sa bintana. Sabi niya, "Bunso, anong nangyayari sa'yo?" Sabi ko naman, "Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah." Yun nga ang tanong ko. Bakit wala ka nang ginagawang masama sa akin? Bigla kang nagbago.
Dati, nagtatalo pa tayo kung sino ang dapat maghugas ng mga plato at kung kaninong toka ang pag-iigib ng tubig sa inumin. Pero ngayon, araw-araw tingigising ako ay may tubig ng banggerahan. Ang inumin pati na ang banyo. Madalas nakasaing ka na ng pang-almusal. Hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling nag-igib ng tubig sa inumin. Tapos sa paglalaba ko naman, hindi ka na pumapayag na mag-isa akong pupunta sa ilog. Dati, ayaw na ayaw mo na isinasama kita dahil wala ka pa namang gagawin doon. Pero ngayon, palagi ka nang nakabantay sa akin. Anong meron? Sabi ko naman, siguro ate, nag-mature na ako. Na-realize ko kung gaano ka kahalaga sa akin. At ayokong may mangyaring masama sa'yo. Hindi magtatagal, tatanda si na mama at papa. At kahit anong gawin natin, lilisan rin sila sa mundong ito. At tayong dalawa na lang ang maiiwan. Kaya gusto ko na mula ngayon hanggang sa pagdating ng panahong yon ay magkakampi tayo at palagi mong tatandaan na iingatan kita sa abot ng aking makakaya. Maging sa mga manliligaw mo, poprotektahan kita para wag kang mapahamak. Sabi niya naman na tila naluluha. Wow, ang sweet naman ng bunso kong kapatid. Ngayon ko na realize na napakaswerte ko na nagkaroon ako ng kapatid na lalaki. Dati kasi noong bata ka pa ay naiinis ako sa'yo. Dahil tuwing uuwi si Papa ay palaging may laruan na pasalubong sa'yo. Sa akin, wala. Labahin lang ang ihahagis sa akin na kailangan kong labahan dahil susuotin niyang muli sa susunod na biyahe niya. Pero mali pala ako ng iniisip ko sa'yo. Ikaw pala ang magiging tagapagtanggol ko. At tama ka. Darating ang panahon na mawawala ang mga magulang natin at tayong dalawa na lang ang maiiwan sa mundong ito. Kaya dapat talaga solid tayo na magkakampi sa lahat ng bagay. Walang iwanan bunso ah. Opo ate, walang iwanan. Sagot ko pa. Noong matapos kaming kumain ay sabi niya, "Oh, huwag ka nang sumingit. Alam kong pagod ka na sa pagsisibak noong mga panggatong na binenta mo kanina. Kaya ako nang maghuhugas ng mga pinggan. Maligo ka na lang. Hihilutin kita sa balikat mo mamaya bago matulog. Para hindi sumakit ang katawan mo bukas. Pwede naman kasing paunti-unti lang ang pagsibak ng kahoy. Pero inuuls mo sa isang araw lang. Pasensya na te, malapit na kasi ang birthday mo at gusto ko itang ibili ng regalo." Talaga? Ginagawa mo yan para makabili lang ng regalo sa kaarawan ko? Naku ate, huwag mong matawag-tawag na lang ang regalo ko sa'yo. Dahil siguradong ikatutuwa mo yon, lalo at mamahalin yun. Naku bunso, hindi ko kailangan ng mamahaling regalo. Kahit bagong tsinelas, ayos lang yun sa akin. Sorry ka ate, ako ang masusunod rito dahil ako ang magbibigay ng regalo. Basta humanda ka lang. Tsaka may 1,000 na akong naitabi na panghanda natin sa birthday mo. Magluto tayo ng pansit, kaunting pritong manok, tsaka maliit na cake. Yung kalahati lang noong roll size, pwede na yun. Ang mahalaga may maibublow ka na sa candle sa birthday mo. Halika nga rito. Kahit siguro hindi na ako magka-boyfriend habang buhay, ayos lang sa akin. Basta hindi ka mawawala sa tabi ko. Wika niya. Sabay yakap ng mahigpit sa akin. Pakiramdam ko ay nabuhay lahat ng selula sa aking buong katawan dahil sa yakap na yon. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, pati na ang 2 bilog
na bagay na naipit sa pagitan namin. Makalipas ang ilang segundong yakap niya sa akin, sabi ko, "Tama na yung yakap mo, te. Alam nang hindi pa ako naliligo at maghapon akong nagpawis. Kung makayakap ka naman ay wagas." "Sus, kunyari ka pang ayaw mo, gusto mo naman." "Hindi no." Tanggi ko pa at agad na akong lumabas para maligo. Medyo nagiinit na ang pisngi ko sa hiya at sa pagiging awkward ng sitwasyon namin. Noong matapos akong makaligo, ay doon na muna ako tumambay sa may sala namin habang nakikinig kami ng drama sa radyo. Umupo naman sa tabi ko si ate noong matapos siyang maglinis. Tapos kinuha niya ang kamay ko at hinilot-hilot habang nakikinig kami ng drama. Makalipas ang 2 oras at pasado na noong 10:00, sabi niya, "Bunso, bakit wala pa si mama?" Sabi ko naman, "Sabi ni mama, dumating raw kagabi sina Sir Andrew kasama ang anak niyang dalaga. Kaya baka hindi pa siya pauwiin. Siya kasi ang mag-aasikaso doon. May dala nga yung damit na bisa na pang 2 araw. Kaya maaaring hindi pa yun uuwi bukas." Ganun ba? Bakit hindi ko yun alam, bunso? Tulog ka pa kasi noong umalis si mama. Maaga siyang umalis dahil pinasundo siya ni Sir Andrew rito. Kaya pala. Si Papa, kailan uuwi? Baka sa 1 linggo pa raw dahil sa Pangasinan ng biyahe nila. Hala, ang layo pala no? Sige pala bunso, tara, hilutin na kita. Tamang-tama, hindi naman pala uuwi ngayon si mama. Wika pa ni ate na medyo ipinagtaka ko. Bakit kailangang gawin ng hilot nang wala si mama? May kasama ba yung happy ending? Bulong ko pa sa isipan ko. Dahil kahit nasa probinsya lang kami, inabalitaan ko na rin ang mga mayroon sa kamay nilaan. Agad siyang tumayo at sinabing, "Tara na bunso, doon tayo sa kwarto mo." Wika niya, tapos pumasok sa kwarto niya. Pagkalabas ay may dala siyang oil, pero hindi yun mabaho na amoy niyog. Mabango yun. "Ate, ano yan?" "Massage oil daw ito, sabi ng kaibigan kong si Miriam. Di ba bumakasyon siya rito noong nakaraang buwan? Bigay niya to sa akin. Alam mo ba na naipagawa na niya yung bahay nila at nakapagpaaral na rin ng mga kapatid niya?" "Bakit? Ano bang trabaho niya sa Maynila?" "Massage therapist daw. Taga-masahe ba? Tapos tinuruan niya ako. Madali lang pala. Tapos sa isang client raw ay hati sila ng spa center. Tapos kapag may tip ang customer na ibinigay, edi solo niya yon. Kaya mabilis siyang nakakaipon. Parang gusto kong sumunod sa kanya. Kaso wala akong pera, tsaka ayaw akong payagan nila mama na magtrabaho sa malayo." "Ano ka ba, te? Dito ka lang. Makakaraos din tayo. Hayaan mo, kapag tumungtong na ako ng 18 ay maghahanap na ako ng trabaho. Tapos magpapatuloy ka sa pag-aaral para matapos mo ang high school. Di ba 3rd year ka na noong tumigil ka?" "Oo, bali kung mag-e-enroll ako edi 4th year na ako." "1 taon na lang pala. Mabilis lang yun. Basta hintay-hintay ka lang, te ha." "Salamat bunso. Sige na, tara na sa kwarto mo. Alisin mo ng lahat ng damit mo. Panloob lang ang maiiwan." "Ha? Ganoon?" "Oo, ganon daw kapag nagmamasahe, sabi ni Miriam. At
nakapag-practice na rin ako ng 5 beses habang tinuturuan niya. Kaya ang balak ko ay ipagpapatuloy ko ang pagpapractice at ikaw ang kunyaring client ko para hindi ko makalimutan ang mga itinuro niya. Ganun? Oo, kaya wag ka nang magreklamo. Sige na, dapa na. Wala nang akong nagawa kundi sundin ang utos niya. Totoo nga ang sinasabi ni ate. Marunong na siyang magmasahe. Sobrang sarap ng masaheng yun. Hindi ko alam pero parang hinihili ako sa sarap ng hilot. Ibang-iba yon sa hilot noong albularyo na pinagdadalhan sa akin ni mama kapag may pilay ako. Palahaw sa sakit ang nagagawa ko dahil napakasakit manghilot ng matandang yon. Noong matapos ang paghihilot sa likurang bahagi ng katawan ko, ay pinatihayan niya ako. Tumihayan naman ako, pero nakapikit pa rin. Hanggang sa marinig kong sabi niya, "Ang haba nito, bunso." Narinig kong sinabi niya yon, pero hindi masyadong rumihistro sa utak ko ang ibig sabihin. Kasi nag-aagaw ang aking antok at kamalayan. Hanggang sa maramdaman kong iba na ang ginagawa niya. Patuloy akong pumikit hanggang sa marinig kong sabihin niya, "Bunso, gusto mong gawin natin to?" Doon na ako napamulat ng mata. Sabi ko naman, "Sigurado ka, ate?" "Oo, kung mangangako ka na walang ibang makakaalam nito maliban sa ating dalawa." Ang sabi kasi sa akin ni Miriam na ibigay na niya ang kanya sa lalaking naging panandalian niyang boyfriend sa Maynila. Tapos pagkalipas ng 2 buwan ay hindi na nagpakita sa kanya. Mabuti nga at hindi siya nabuntis. Kaya sobrang pagsisisi. Pinayuhan niya ako na kung ibibigay ko man ang first time ko sa isang lalaki, doon daw sa lalaking hindi mawawala sa akin habang buhay at totoong nagpakita ng kabutihan sa akin ng mahabang panahon. Hindi yung gwapo lang at magaling mambola. Dahil siguradong pagsisisihan ko raw yon habang buhay ako. Lalo at hindi na yun mababawi kapag naibigay na. Kaya naisip ko na sa'yo ko ibigay. Unang-una, hindi ka mawawala sa akin habang buhay. Pangalawa, ramdam ko ang totoong pagmamalasakit at pagmamahal mo sa akin. Kaya oo, 100% na sigurado akong sa'yo ko gustong ibigay. Pero ingatan mo, bunso, ah. Okay, sige ate. Sisikapin ko. At kung sakaling mang may mabuo tayo, hindi rin naman kita iiwanan. Alam mo yan. Oo, alam ko yun, bunso. Pero masyado pang maaga para doon, kaya wag muna. Opo ate. Matapos nga noong aming munting pag-uusap, ay isinagawa na namin ang bagay na aming napag-usapan. Doon ko mas lalong naramdaman ang pagpapahalaga at pagmamahal ko kay Ate Aika. Noong natapos namin yun gawin, ay nakita ko siyang namimilipit sa sakit. Pero pilit siyang ngumingiti. Sabi ko na lang, "Ate, sorry. Masakit ba?" "Oh, bunso, sobrang sakit. Pero okay lang, masaya ako." "Ha? Masakit pero masaya ka?" "Oo, syempre. Kasi ibig sabihin kahit kailan ay hindi na yun mananakaw sa akin
dahil nakuha mo na. Buo ang magandang alaala ng first time ko hanggang sa aking pagtanda. Kahit pa magkaroon ako ng ilang boyfriend at iwanan ako, ay ayos lang. Isa ang sigurado, hindi nila nakuha sa akin ang aking kinaiingat-ingatang first time dahil naibigay ko na sa'yo. At paulit-ulit natin itong gagawin para siguradong hindi talaga babalik sa dati. Iba ka rin mag-isip no? Pero sa bagay, matalinong paraan yun para hindi manakot kahit anong gawin ko. Hindi talaga kita matatakasan dahil ate kita. Nautak ka rin eh. Wika ko pa. Tumawa naman siya. Kung magsalita ka bunso, parang ikaw ang nasaktan ah. Huwag ka na nga munang magsalita ate. Nakangiwi ang mukha mo eh. Halatang nasasaktan ka pa. Sabi naman niya, bunso, okay lang ba kung dito ako matulog sa kwarto mo? Sabi ko naman, oo, walang problema. Pero, paano kung umuwi si mama? Eh di, sasabihin natin na ako ang may gustong matulog rito dahil natatakot akong mag-isa sa kwarto ko. Lalo at wala siya roon sa kwarto niya. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Wika ko pa. Pero, bumangon muna ako para ikuha siya ng bagong bihisang damit. Noong makapagbihis na siya, ay saka na kami natulog ng magkatabi. Kinabukasan ay nagulat ako dahil bakit katabi ko si ate sa papag ko? Kaya inalala ko kung anong mga nangyari noong gabi. Doon na bumuo sa aking isipan ang mga namagitan sa amin ni ate. Noong simula ay kinabahan ako. Pero nakaramdam ako ng tuwa, na-realize ko na kaya siguro wala akong crush na taga sa amin. Kasi wala akong makitang babae na maaaring masabi ko na mas maganda o mas mabait sa ate ko. Parang si ate ko ang naging standard ko sa paghahanap ng isang babae. Narinig kong bumulong siya. Bunso, giniginaw ako. Sabi ko naman, nilalagnat ka te. Sandali, at ikukuha kita ng gamot. Anong palang pagkain ang gusto mo te? Kahit lugaw lang siguro bunso. Okay, sige. Dali-dali akong bumangon at kumuha ng gamot at pinainom kay ate. Pagkatapos noon ay saka ako nagluto ng lugaw. Tapos bumili ako ng 3 itlog sa tindahan para may pang-ulam siya roon sa lugaw. Noong maluto na ang lugaw ay saglit ko yung pinalamig. Saka ko dinala kay ate sa kwarto ko. Ate, upo ka po muna para makakain ka. Mas lalala ang lagnat mo kung hindi ka makakakain ng marami. Oo, bunso. Inalalayan ko siya nang makaupo. Tapos, sinubuan ko siya. Sabi niya, hala, ang sarap nito bunso. At saka, bakit may 2 itlog? Saan to galing? Alangan naman sa akin no? Malamang binili ko sa tindahan. Kinurot naman niya ako sa tagiliran, sabay-sabing. Ikaw talaga, piloso po. Ang point ko lang naman ay mas lalo mong pinaparamdam sa akin ang pagkikare mo. Hindi mo lang ako inaalagaan. Ibinibili mo pa ako ng paborito kong itlog at niluto ng nilaga. Tama na nga yung papuri mo sa akin, te. Para kang dalagitang in love eh. Bakit? Hindi ba ako in love? In love naman talaga ako ah. Sa'yo. Hay, ewan ko sa'yo te. Manahimik ka nga.
Kapag may nakarinig sa'yo at nakarating kina mama at papa, siguradong mabibitay tayo ng sabay. Sapat na sa akin na alam natin na pinapahalagahan natin at minamahal ang isa't isa. Pero wag mo nang babanggitin para hindi tayo manganib. Okay, bunso. Sorry. Wika niya pa. Matapos kong mapakain si ate, ay muli ko na siyang pinatulog. Mabuti at kinahapunan ay magaling na siya. Nagagawa na niyang makalakad at makatayo pero mabagal ang lakad. Kinabukasan noon ay umuwi na si mama. Inuwian lang kami ng masarap na ulam galing sa bahay ng amo niya. Tapos kumuha na rin ng bihisang damit at bumalik rin agad doon sa duty. Kaya hindi niya napansin ang pagiging matamlay ng kilos ni ate dahil sa iniindang mahapding punit. Makalipas ang 3 araw ay magaling na talaga si ate. Kaso ang problema, kapag wala sila mama at papa sa bahay, ay pinupuntahan niya ako sa kwarto para gawin ulit namin yon. Siyempre, gusto ko yon. Kaso, hindi mawala sa part ko ang kaba na baka mahuli kami ni mama kung palagi namin yung gagawin. 1 linggo pa ang lumipas, umuwi na maaga si mama at magkakasabay kaming nag-almusal. Sabi ni mama, Russell, ikaw muna ang mag-duty doon kila Sir Andrew. Kailangan niya ng boy na mauutusan. Ipapalinis rin daw ang swimming pool. Naturuan na kita noon dati kung paano linisan, di ba? Opo, ma. Magdala ka ng bihisang damit na pang 1 linggo dahil 1 linggo ka roon. Magpapahinga muna ako dahil after ng 1 linggo ay magkakaroon sila ng malaking handaan at tayong dalawa magjo-duty roon. Maraming bisita ang darating kaya ang sabi ni Sir Andrew, magpahinga muna raw ako ng 1 linggo para may sapat akong pahinga bago ang handaan na magaganap sa mansyon nila. Mahabang pag-i-instruction pa sa akin ni mama. Noong matapos kaming mag-almusal, ay agad na akong nag-impake ng bihisang damit na pang 5 araw. Dahil doon ako ng 5 araw sa amo ni mama na si Sir Andrew. Wala akong alam sa background na amo ni mama kasi hindi naman nanirahan si Sir Andrew sa lugar namin. Bali ang mga magulang niya ang orihinal na amo ni mama. Pero noong namatay yon ay si mama na ang ginawang caretaker. Kaya madalas rin akong naroon sa mansyon para magtabas ng mga damo at magputol ng mga kahoy. Pati na rin ang maglinis ng swimming pool. Wala kasing takip kaya nalalaglagan ng mga dahon at nilulumot rin. Pinuntahan ko si ate sa kwarto niya at nagpaalam na aalis na ako para mag-duty kapalit ni mama. Sabi niya naman, ingat ka roon bunso ah. Tapos mabilisan akong dinampian sa labi. Kaya nanlaki ang mga mata ko dahil baka biglang sumilip si mama sa kwarto niya. Ngumiti naman siya na tila kinikilig. Habang ako naman ay napapailing-iling dahil kinakabahan nga ako. Agad na akong umalis at naglakad lang papunta sa mansyon nila Sir Andrew para mag-duty kapalit ni mama. Medyo may kalayuan ang bahay nila pero kaya namang lakarin. Wala rin choice dahil wala namang tricycle mula sa amin papunta roon. Dulo na kasi kami ng barangay. Tapos sa bandang gitna yung kila Sir Andrew. Pagkarating ko sa may gate ay hindi na ako nag-doorbell dahil may dala akong susi mula kay mama. Kasi nga caretaker kami ng bahay.
Pagkapasok ko, ay diretso ako sa likuran para kunin yung mga gamit panglinis, hose at brush na gagamitin ko sa paglilinis ng swimming pool. Noong may biglang pumalo ng walis sa likuran ko. Hoy, sino ka? Bakit narito ka sa loob ng bahay namin? Wika noon sabay tadyak sa aking balakang, kaya natumba ako. Mabuti nga at balot ng Bermuda grass ang buong paligid, kaya hindi masakit pagkakabagsak ko. Pagkaharap ko sa taong pumalo at sumipa sa akin, ay isa yung maganda, maputi at sexing babae. Nakaambanan naman ang walis papunta sa mukha ko. Kaya sabi ko na kaagad, "Teka, miss, hindi ako masamang tao. Anak ako ni Amor, yung caretaker ng bahay na to. Nandito ako para pumalit sa pagjuduty sa kanya." Sabi niya naman, "Anong pangalan mo?" "Russell. Ako si Russell." Biglang bumait ang aura ng mukha niya. "Ay, ganon ikaw si Russell? Akala ko binatilyo lang, binata na pala." Sabi ko naman, paano magtatabos ng mga sanga ng puno at maglilinis ng napakalaking pool kung binatilyo lang pala ang inaasahan mong Russell? Medyo may inis kong pagkakasabi. "Sorry na pala. Tumayo ka na dyan." Narinig ko namang may nagsalita galing sa loob ng bahay. "Roslyn, anong nangyayari dyan? Bakit narinig kitang sumigaw?" Wika noong boses ng lalaki at dumapit sa kinaroroonan namin. Sabi noon, "Russell, bakit nariyan ka sa lupa?" "Kasi sir, itong babaeng to binanatan ako agad ng hampas ng walis. Sabay tadyak sa akin mula sa likuran. Kaya ako natumba." Lumapit sa akin si Sir Andrew at hinila ako papatayo. "Pasensya ka na, Russell. Ito si Roslyn, bunso kong anak. Sa US siya lumaki, kaya hindi niya kilala ang mga tao rito sa mansyon. Roslyn, ito si Russell, anak ni Amor. Isa siya sa nagpapanatili na malinis ang swimming pool. Kaya siya narito dahil sa request mo na palitan ng bago ang tubig ng pool. Kaya papalinisan ko na rin." Sabi ko naman, "Magandang araw po, ma'am." Sabi naman noon, "Sorry, hindi kita nakilala. Akala ko masamang loob ka." Wika noon sabay tumalikod at pumasok sa bahay. Sabi naman ni Sir Andrew, "Paano, Russell? Sinabi ba ni mama mo na 1 linggo ka rito? Luluwas ako ng Maynila. Walang ibang kasama rito ang anak ko. Marunong naman yan magluto kaya wala kang ibang gagawin kundi magbantay sa kanya at maglinis ng paligid. Malinis na sa loob dahil sa ilang araw na pananatili rito ni Amor." "Kailan po kayo aalis, sir?" "Actually, ngayon na. Hinihintay lang talaga kita para may kasama ang anak ko. Pakibuksan na ang gate at aalis na ako. Huwag kang magpapapasok ng kahit sinong tao rito, ha? Maliban kay mama mo. Huwag na huwag mong iiwanan ang anak ko na mag-isa sa bahay na to. Kumpleto naman lahat ng kailangan nyo rito dahil nakapamalengke naman si Amor. Nakapagluto rin siya ng mga ulam niya para sa maghapon." "Okay po, sir." Sagot ko at binuksan na ang gate. Pagkaalis niya lang ay agad ko nang sinimulan ang paglinis ng swimming pool. Halos 3 oras din ang naubos ko bago ako natapos at saka nilagyan na ng bagong tubig. Noong matapos na ako sa swimming pool, ay yung pagtitrim naman ng Bermuda grass ang inasikaso ko sa paligid ng pool. Nang makita ko ang dalagang si Roslyn na lumabas ng bahay, may hawak na tuwalya
pero nakatupis swimsuit na siya. Tapos ang sabi, "Ayos na ba ang pool?" "Yes ma'am, pwede na po yan," sagot ko. Tapos, diretso na siyang nag-dive sa pool. Hindi ako makapaniwala sa ganda ng tanawing nakita ko. Sobrang ganda at ang lalaki ng kabundukan na nakalutang sa pool. Kapag lumalangoy siya ng nakapatihaya at nagba-backstroke. Hanggang sa marinig kong sabihin niya, "Kung ako sa'yo, samahan mo na lang akong maligo rito kaysa tingin ka ng tingin dyan. Imbes na Bermuda, baka daliri sa paa mo pang magupit mo dyan." Sabi ko naman, "Ay, sorry po ma'am. Sige po, magpo-focus na ako sa paggugupit." Sabi niya naman, "Sino may sabi sa'yo ng isa yung request? Utos yun na kailangan mong sundin. Bilisan mo. Di ba ang trabaho mo rito ay bantayan ako? E di kung kailangan kong nasa pool ako ay narito ka rin para mabantayan ako. Makikita mo ba ang mangyayari sa akin habang nasa tubig ako at nakatalikod ka naman at nagtatabas dyan?" Medyo may taray na pagkasabi niya. Kaya naman, medyo na-intimidate ako at wala nang nagawa. Nagpaalam muna ako na magpapalit ng shorts at t-shirt. Pero noong lulusong ako sa pool, ay sabi niya, "Ops, take off your shirt, then mag-shower at magsabon ka ng mabuti para walang amoy ng pawis ang mapupunta sa pool. At saka, bawal magsuot ng colored t-shirt sa pool. Kaya huwag ka nang magdamit." Wika niya. Napapailing na lang ako. Kasi madalas naman akong maligo sa pool na yon kapag naroon ako. At naka-t-shirt ako palagi. Pero dahil naroon nga ang aking dalagang amo, kaya wala akong ibang magagawa kundi ang sundin siya. Noong naliligo na ako, ay biglang nagbago ang mood niya. Masaya na siyang kausap at mabait sa akin. Tapos inutusan niya ako na kunin ko raw ang cocktail drinks na pinalamig niya sa ref at magdala ng isang baso. Naisip ko tuloy na baka siya lang ang iinom. Pero noong nakuha ko na, ay inaya niya akong umupo sa gilid ng pool at palit-palitan kami ng inom. "Ma'am, sigurado kayo na okay lang na uminom kayo?" "Oo naman. I'm 18 years old. Legal akong uminom kahit kaharap sina mami at daddy. Kaya wala kang dapat ipag-alala." Wika niya pa. At tuloy-tuloy ang tagay. Past 11 AM noong nagsabi siya na papasok na. Kaya inalalayan ko na. Pero ang gusto niya ay ihatid ko siya hanggang sa banyo sa kwarto niya sa itaas. Kaya wala na akong nagawa at inihatid siya roon. Pagkarating sa loob ay akmang lalabas na ako noong sabihin niyang, "Paano kung may mangyari sa akin dito? Malalaman mo ba kung nasa labas ka?" Sabi ko naman, "Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am?" "Malinaw ang sinabi ko, Russell. Paanong hindi mo naintindihan?" Wika niya sabay lapit sa akin. Doon ko lang naintindihan ang nais niyang mangyari. Dahil sa napakaganda naman niya talaga, kaya naman hindi ko na nagawa pang tumanggi at nangyari na ang hindi dapat. Noong makatapos ay makikitang napakasaya niya. Ako naman ay masaya rin. Kaso nangingibabaw ang kaba at baka malaman ng mga magulang niya, dilagot talaga ako doon. Sa gabing yun ay doon na ako pinatulog sa loob ng kwarto niya at talagang
Wala siyang sinasayang na oras at enerhiya. Lahat pinapakinabangan hanggang sa mapagod at makatulog. Tumagal kami sa ganoong sitwasyon ng 5 araw. Dahil noong ika-5 araw ay dumating ang mga magulang niya ng tanghali. Sabi naman sa akin ni Sir Andrew, "Russell, umuwi ka na. Sabihin mo kay mama mo na pumunta na siya rito dahil siya ang kailangang mamuno sa paghahanda ng selebrasyon. Huwag na siyang magdala ng makakatulong dahil dinala na namin ang 3 katulong namin sa Maynila para may makatulong siya rito. Heto nga palang bayad ko sa pagjuduty mo ng 1 linggo sa pagbabantay sa anak ko." Wika niya sabay abot ng 5,000 piso. "Maraming salamat po rito, sir." "Sige po, Ma'am Roslyn, alis na po ako." Paalam ko pa. Sabi niya naman, "Okay, thanks for everything, Russell." Wika niya na may kasamang matamis ng ngiti. Agad na akong umuwi sa amin dahil si mama na ang kailangan nila. Pagkarating ko sa bahay, ay parang Biyernes Santo ang mood sa bahay namin. Naroon na si Papa, mukhang galit. Si Mama naman ay nakasimangot. Tapos si Ate Aika ay umiiyak at biglang pumasok sa kwarto niya. Tapos narinig kong sabi ni Papa, "Basta, sinasabi ko sa'yo, Aika, hanggat narito ako sa pamamahay na ito, ay susunod ka sa mga sasabihin ko. Para din naman to sa'yo. Sa makalawa, pagka-uwi ko ay kasama ko na rito si Boss Ricky. Mamamanhiga na sila. Huwag mo kong ipapahiya." Wika ni Papa, sabay dampot ng kanyang bag at naglakad papalabas. Sabi niya pa sa akin, "Russell, bantayan mo yung ate mo ha. Kailangang narito yan pagbalik ko sa makalawa." Wika niya at tuloy-tuloy na sa paglabas sa aming bakuran. Noong wala na si Papa, ay nilapitan ko si Mama na nakaupo sa may sala. "Ma, dumating na sila Sir Andrew pati ang asawa niya at mga katulong. Kailangan ka na roon. Huwag ka na raw magdala ng iba pang katulong dahil may 3 katulong silang dala na makakasama mo sa pag-aasikaso sa handaan." Tumangulang siya at pumasok sa kwarto. Noong lumabas ay may dala ng bag na may labang bihisan ng ilang araw. Tapos diretso-diretso na ring umalis ng bahay. Inilapag ko muna sa kwarto ko ang dala kong bag. Saka ako nagpunta sa kwarto ni Ate Aika. Naabutan kong naroon siya nakaupo sa kanyang kama at umiiyak. Sabi ko pa, "Te, anong nangyari?" Agad naman siyang tumayo at niyakap ako. "Bunso, ilayo mo na ako rito." "Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Kailan pa umuwi si Papa?" "Bunso, ipinagkasundo ako ni Papa sa anak ng amo niya at gustong ipaasawa." "Ganon? Ilang taon na ba yung lalaki?" 50 years old na raw at maraming pera. Yun daw ang makakapag-ahon sa atin sa hirap. Ayoko, Bunso. Mas gugustuhin ko pang maging mahirap habang buhay kaysa makisama sa taong hindi ko na nga mahal, hindi ko pa kilala. Bunso, parang awa mo na. Itakas mo na ako. Kahit saan mo ako dalhin, sasama ko sa'yo. Huwag mo lang akong ibigay kina Mama at Papa." "Ha? Pati si Mama sumasang-ayon sa gusto ni Papa?" "Oo, dahil si Mama ay ganun rin ang sitwasyon niya. Ipinagpalit lang siya nila Lolo sa 2 baka at 4 na kambing para pumayag ang mga magulang niya na ipakasal kay Papa. Kaya sumasang-ayon rin siya sa ganoong kasunduan." Sabi ko naman, "Ano man naman tong mga magulang natin?
Maaaring noong panahon nila ay uso pang ganoon. Pero ngayon hindi na. Bunso, anong gagawin natin? Sabi ko naman, katulad mo te, hindi rin ako papayag na mapunta ka sa lalaking hindi mo naman mahal. Kaya oo, lalayas tayo. Paano yan bunso? Wala tayong pera. Mali ka dyan te. May 3,000 akong ipon para yun dapat sa regalo ko sa birthday mo at panghanda. Tapos heto 5,000. Bigay ni Sir Andrew dahil pag-duty ko sa bahay nila ng 1 linggo. Sakto na to para makaalis tayo at makahanap ng parentahang kwarto sa ibang lugar. Bunso, maraming salamat talaga. Hindi talaga ako nagkamali na ibigay sa'yo ang bagay na yon. Magmula ngayon, hindi lang ang bagay na yon ang ibibigay ko sa'yo. Pati na rin ang puso ko ay ibibigay ko sa'yo. Wala na akong iba pang mamahalin maliban sa'yo. Wika niya sabay yakap sa akin. Sabi ko naman, sa kanang drama te, kailangan na nating maghanda. Nakapaghanda ka na ba ng mga damit natin? Hindi pa. Pero nakapaglaban naman ako kahapon. Kaya marami tayong madadalang damit. Sige pala, ihanda mo ng mga damit natin. Magsasaing na rin ako para may baon tayo na kanin sa biyahe. Magdala na rin tayo ng tubig. Bibili na rin pala ako ng maraming itlog. Ilaga natin pang baon na rin. Okay, sige bunso. Agad na nga kaming kumilos at naghanda sa pag-alis. Malaya naman naming magagawa ang aming paghahanda sa paglayas dahil wala sina mama at papa. Lampas na ng tanghali kami umalis ng bahay. Nag-iwan rin ako ng sulat at sinabi kong hindi ako sumasang-ayon sa gusto nilang ipakasal nila si ate sa lalaking hindi niya kilala o hindi niya gusto. Kung handa na silang bigyan ng kalayaan si ate na pumili ng lalaking kanyang mamahalin, ay puntahan lang kami sa lugar ng kaibigan ko sa Tagbiliran, Leyte. Dahil doon muna kami magpapalipas ng araw para makapag-isip sila ng tama. Wika ko pa sa sulat. Sabi naman ni ate, Bunso, bakit sa Leyte? Akala ko ba sa Zambales ang punta natin? Oo, doon nga. Para kung sakaling magtangka silang hanapin tayo, ay hindi nila tayo mahahanap dahil nasa kabilang bahagi tayo ng Pilipinas. Napangiti na lang si Ate Aika sa naisip kong paraan. Masaya naming nilisan ang aming lugar na kahit iwanan pa namin ang aming mga magulang, ay magkasama naman kami nakaharap sa bagong hamon ng buhay. Habang nasa Zambales kami, ay nagtrabaho kami ni ate bilang massage therapist. Legit naman ang masahe roon dahil hindi sa isang kwarto ang mga massage beds at nakakortina. Kaya imposibleng may mangyaring kakaiba. Maliban roon ay nagte-training rin ako maging masahista. Kaya 2 na kami na nagtatrabaho roon. Hindi rin namin sinabi na magkapatid kami. Ang sabi namin sa lahat na bagong mag-asawa kami na nagsisimula pa lang bumuo ng sariling pamilya. Kaya malaya kami sa aming naging buhay bilang mag-asawa roon. Sinubukan ko rin sulatan ang kaibigan ko sa lugar namin upang itanong ang kalagayan nila mama at papa. Ang sabi pa ng kaibigan ko ay naghiwalay na raw sina mama at papa. Dahil si papa pala ay baon sa utang dahil sa pagsusugal. At mukhang iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang ipakasal si Ate Aika
sa anak ng amo niya. Dahil doon siya may malaking pagkakautang. Noong maghiwalay naman sila mama at papa, nagtrabaho na lang si mama kina Sir Andrew bilang mayordoma sa mansyon. Dahil doon naman naninirahan ng permanente sila Sir Andrew para magtino ang anak noon na bunso na masyado raw liberated. Doon ko naintindihan ng lahat at nalaman kong tama ang desisyon kong itaka si Ate Aika dahil kapahamakan lang ang kakahantungan niya. Lalo at ipambabayad lang pala siya sa utang ni Papa. Sa ngayon ay meron na kaming 3 anak ni Ate Aika at masayang namumuhay dito sa Zambales. Nakatira kami sa bahay malapit sa dagat, kaya palagi kaming may picnic buong pamilya kapag day off namin sa trabaho. Ayun, my loves, isa na namang magandang kwento ang ating natunghayan at naway inyong na-enjoy at nakuhaan ng aral. Happy New Year sa inyong lahat, my loves! Huwag makalimot mag-like, mag-comment at mag-subscribe na rin para tuloy-tuloy ang kwentuhan natin rito. Take care always, my loves!